Ang mensaherong naligaw sa baryo ng mga aswang, si Renato ay isang mensahero mula sa bayan. Madalas siyang inuupahan upang maghatid ng mga dokumento, sulat at kung minsan mga mahahalagang gamit. Kilala siya bilang masipag, maingat at mabilis sa trabaho. Ngunit isang gabi sa kanyang pagbibiyahe sakay ng lumang motorsiklo, nakahanap siya ng shortcut patungo sa isang malayong baryo. Mas mapapabilis ako kung dadaan ako rito, bulong niya habang tumingin sa lumang karatula sa kanto na halos nababalutan na ng kalawang at mga baging. Hindi niya alam iyon ang simula ng kanyang bangungot, ang pagpasok sa liblib na daan. Habang binabaybay ni Renato ang makitid at masukal na daan, unti-unting bumigat ang hangin. Ang mga kuliglig na kanina'y maingay ay biglang natahimik. Ang mga punong nakatayo ay tila lumalapit. Animoy nagsasara ang gubat sa kanyang daraanan. Ang ilaw ng kanyang motorsiklo ay biglang kumurap hanggang sa tuluyang namatay. Buwisit, wala nang ang signal, patay pa ilaw, inis niyang sambit. Nagmumura siya habang pilit inaayos ang motor. Ngunit mula sa dilim ay may mga matang nagmamasid. Mga matang pula, kumikislap at tila gutom. Ang baryo naglakad siya, hawak ang flashlight na mahina na rin ang baterya. Matapos ang ilang minuto, may nakita siyang mga bahay. Maliliit, yari sa kahoy at pawid. May mga taong naglalakad, ngunit hindi normal. Baluktot ang mga katawan, mahahaba ang mga kuko, at tila walang mga anino, kahit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Magandang gabi po. Pwede po bang makicharge ng cellphone o makahingi ng tulong? Maingat niyang tanong. Ngumiti ang isa sa mga nakatira roon. Ngunit kakaiba ang ngiti, mahahaba ang pangil at dila na parang ahas. Tuloy ka iho, kanina ka pa hinihintay, sagot ng matanda. Nagulat siya, hinihintay, bulong niya sa sarili. Ang piging dinala siya sa gitna ng baryo kung saan may nakahandang piging, malalaking kaldero, mesa na puno ng karne at sabaw. Ngunit nang tingnan niya ng mabuti, halos maduwal siya. Mga kamay, paa at ulo ng tao ang nasa ibabaw ng mesa, nakaluto at nakahain na parang ulam. Tumayo ang isang lalaki, matangkad, payat at maputla. Ang mga mata nito'y parang butas ng impyerno. Siya ang pinuno ng baryo. Renato, mensahero, ikaw ang napili para maging sugo sa aming kapistahan. Bulong nito na parang alon ng hangin sa kanyang tenga. Ang takas kinabahan si Renato, mabilis siyang nag-isip. Nang magsimula ang mga aswang sa kanilang pagdiriwang, pagtawa, na parang halakhak ng demonyo, pagkain ng hilaw na laman. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit nahulog ang hawak niyang flashlight. Sabay-sabay na lumingon ang mga nilalang. Ang kanilang mga mata ay kumislap sa dilim. Huwag siyang palayasin, isa na siya sa atin, sigaw ng isa. Nagpumiglas si Renato at tumakbo. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na kumikilos ng tama sa kaba. Rinig niya ang paglipad ng mga pakpak sa ibabaw ng mga puno. Ang pagaspas ng hangin na dala ng mga manananggal. Sa bawat sulok ng gubat may matang nagmamasid. Ang gabi ng habulan, halos mawalan siya ng pag-asa. Ang gubat ay parang walang katapusan. Kahit saan siya lumiko, naroon ang mga ngiti at halakhak ng mga aswang. Ngunit biglang tumambad sa kanya ang isang maliit na kubo. Pumasok siya, hingal na hingal. Sa loob, may isang matandang babae na kasuot ng puting saya. Iho, nakarating ka rin. Ako ang bantay ng hangganan. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, bulong ng babae. Binigyan siya nito ng maliit na bote na may langis. Kapag inilagay mo ito sa katawan mo, hindi ka nila makikita. Ngunit tandaan mo, isang beses lang ito gagana. At sa oras na makita ka nila muli, hindi ka na makakatakas. Agad niyang ipinahid ang langis sa katawan. At sa isang iglap, ang mga aswang na nakapasok na sa kubo ay naghanap, ngunit hindi siya makita. Ang pagbalik nakabalik siya sa bayan bago mag-umaga. Pagod na pagod, duguan ang mga sugat at halos mawalan ng ulirat. Ngunit alam niyang hindi iyon ang katapusan. Dahil sa bawat sulat at paketeng ihahatid niya, alam niyang may mga matang nagmamasid. Ang mga aswang ay nag-aabang. Hindi pa tapos ang laban at sa kanyang dibdib nanatili ang babala ng matandang babae. Kapag bumalik ka muli sa kanilang lupa, hindi ka na makakaalis. Hindi lahat ng daan ay ligtas at hindi lahat ng baryo ay dapat pasukin. May mga lugar na mas mabuting manatiling misteryo sapagkat ang nagtatangkang pumasok ay maaaring hindi na muling makabalik.